Mayroong isang mayamang magsasabong ang tinamaan ng sobrang kamalasan. Kasi lahat ng sinabong niyang manok, talo. Lahat ng pera at mga ari-arian niya, ipinusta niya, talo. Ang natira lamang sa kanya yung bahay na tinitiran niya tsaka yung 2 hektaryang farm. Ngayon, yung 2 hektaryang farm niya, wala na ring laman kasi nga tinamaan din ng peste. Isang araw, habang nag-iikot-ikot siya ron sa farm para magpahangin, may narinig siyang munting tinig. Aray! Aray! Gumagano yung tinig. Hinahanap niya ngayon sa paligid, wala namang tao doon, hindi siya lang. Pinuntahan niya ngayon yung pinagmumulan ng tinig at nakita niya yung isang sisiw. Ikaw ba yung nagsasalita? Sino pa nga ba? Sabi nung sisiw. Galit pa eh. Kaya ang ginawa niya ngayon, inalis niya yung sanga na nakaipit dun sa palong sisiw. Naintriga siya. Yayaman ako dito kanya, nagsasalita. Dinala niya ngayon sa harapan ng bahay niya para alagaan. Hindi niya matiis ngayon na hindi gastusan yung sisiw. Kaya tinipid niya yung sarili niya. Binawasan niya yung budget niya para sa kanya. Nilaan niya sa pag-aalaga ng sisiw. Kaya yung sisiw ngayon, lumaking malusog at matikas. Makalipas ang 3 buwan, isang umaga, narinig niyang tumilaok. Napakabalasik ng tilaok. Nung tiningnan niya ito, tumilaok uli na may pagyayabang. Ilaban mo ako sa Davao, sabi niya. Ba, sabi niya. Taga Laguna lang sila. Bakit naman sa Davao? Sabi niya, pwede lang naman dyan sa Manila o dyan sa kalapit bayan. Doon ko nga gusto, sabi nung manok. Ngayon, pinaghandaan niya ngayon. Inalagaan niyang maigi, kinondisyon niya. Ting umaga, naririnig niya. Mabalasik yung tilaok. Talagang, ilaban mo ako sa Davao. Gumaganon pa eh. Naisipan niya ngayon, naibenta yung bahay niya kasi wala na rin siyang pamusta na pera. Naghanap siya ng buyer. Nung nakahanap siya, naibenta niya ng 12 million yung bahay niya tsaka yung farm. Nung 14 months old na yung manok, ibiniyahin niya sa Davao ngayon para ilaban. Pagdating nila sa Davao Coliseum, merong big time kakulutan doon. Kaya pumasok yung sabongero doon sa sabungan. Pagdating sa ulutan, ang yabang nung manok. Panay ang tilaok. Mayabang yung tilaok niya. Nung iniulot na siya ron sa kasing laki niya, yung manok na nagsasalita, ayaw niyang kumahig. Kanina, ang yabang-yabang mo. Ba't ngayon ayaw mong kumahig, ayaw mong lumaban? Hindi siya kumikibo, yung manok. Nilaban siya ngayon. Inulot siya dun sa may mas maliit sa kanya. Ayaw pa rin niyang kumahig. Hanggang sa makita siya ng handler. Nilapitan sila ngayon. Yung manok ng handler, mas matangkad, mas matikas, mas malaki. Yan, kayang-kaya ko yan, sabi niya. Nung pinaulot silang ganun, halos malagot yung buntot niya, sobrang lakas ng kahig niya. Sigurado ka, kanya, na kaya mo yan? Oo, kayang-kaya ko yan, sabi niya. Kaya ang ginawa, pinarada na ngayon yung pusta. Yung 12 million niya na kulang-kulang na kasi ginamit nilang pamasahe. Lahat yun, pinusta. Madali naman na ikasa ngayon kasi nga yung manok na kakalabanin nung nagsasalita na manok. Kay Baybot Uy, kilalang sabongero dun sa Davao. Nung kakalagan na sila ng tari, yung takip ng tari, nasa ruweda na ngayon. Sigurado ka, kayang-kaya mo yan ha, sabi nung magsasabong. Oo, kayang-kaya ko yan. Kaya kampante siyang nilapag ngayon. Salpukan agad, unang salpukan. Tinamaan sa kanang hita. Pipilay-pilay siya ngayon, yung nagsasalitang manok. O ano, kaya mo pa? Oo, kayang-kaya ko yan. Sabi, partida lang yun. Pangalawang salpukan, tinamaan siya sa kaliwang hita naman. Nanakbo ngayon dun sa sulok. Hinabol siya nung magsasabong na mayaman. Patay, tumatakbo ka. Ano ka ba naman? Sabi niya, ikaw man tong lumagay sa katayuan ko. Sabi niya, posibleng hindi ka tumakbo.